Magandang araw mga ka-horror. Andito na naman nga pala tayo sa ating bagong episode ng Agimat Testing. At sa pagkakataong ito ay ang pagkukumparahin natin ay ang Agimat ni Commander Sator at ni Tresmundo. So marami kasi ang nagre-request sa akin na gawang ko raw ng comparison itong dalawa. Kasi ang gusto nga nila yung mismong ipinuputok sa katawan. So alin ba ang mas mabisa? Yung kay Commander Sator ba na ipuputok sa katawan pero yun nga, yung parang tumatalbog lang yung bala, o yung kay Tresmundo na gagamitan niya ng banal na salita tapos hindi puputok yung baril. So tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin yung video. So sa unang video ay ang video ni Tresmundo, na kung saan ay mapapansin nyo na tila siya ay may binibigkas na banal na salita, at kapag tinapat niya yung kanyang kamay doon sa baril na hawak ng isang lalaki, kahit gaanong kalabit ang gawin nito ay hindi ito puputok. Yan. Makikita nyo, makapansin nyo naman yung nihawak ng baril mismo, gigil na gigil. Talagang yung pinanggigigilan niya ay gatilyo. Pero yun nga, dahil nga dun sa banal na salita at sa dalang kapangyarihan ng agimat ni Tresmundo ay hindi ito puputok. Pero once naman na alisin niya yung kanyang kamay na nakatapat doon sa baril, agad naman itong puputok. Kumbaga yung lalaking may hawak ng baril, kapag kinalabit yung baril, pumuputok. So yun nga, parang nakakapagtaka kung paano nangyayari mga ganitong bagay. So ayan, panoorin ulit natin. Ganun talaga, gigil na gigil yung mukha nung nung may hawak ng baril, gustong manakit. Yan. So ikinasan niya ulit. Yan. Niligyan ng bala. So ito, revolver naman yung gagamitin niya. So ganun pa rin. Tingnan nyo pansinin nyo yun, kapag binaba niya yung kamay niya, pumuputok. Yan, ngayon nakatapat, ayaw pumutok. Yung lalaki kumbaga gigil na gigil So kakaiba rin yung kapangyarihang taglay ni Tresmundo. Ayan, basta ibinaba, puputok. Kapag tinapatan, hindi na maikalabit yung gatilyo. So ano sa palagay nyo mga ka-horror? Mabisa ba ang agimat ni Tresmundo? Ayan, 45 ulit. Okay na sa, ayan Yung naman, hindi niya maikasa pag tinapatan niya ng ng kamay. Pero kapag ibinaba niya yung kamay niya, naikakasa. So hindi lang pala sa gatilyo ang nito, ang bisa. Yan grabe. So dumako naman tayo sa susunod na video. Bali sa video naman ni Commander Sator ay ipuputok mismo sa katawan nila o sa katawan ng miyembro nila yung baril. Pero yun nga, mapapansin natin na hindi ito tatalab o hindi ito babaon sa katawan, bagkus ito ay parang tumatalbog lang. So kakaibang estilo rin to. Yan, yung isa pang miyembro nila ganun din, binarel, pero ganun din, hindi bumaon yung bala, tumalbog lang. Tara mga ka-horror at panoorin ulit natin ng slow-mo.
Ayan, makikita nyo talagang yung bala tumatalbog lang sa katawan. So hindi siya bumabaon. So mabisa rin itong agimat na to para sa akin. So kung ako ang tatanungin nyo mga ka-horror ang opinion ko dito sa agimat ni Tresmundo at ni Commander Sator parehas lang siyang mabisa. Kasi parehas parehas kang ililigtas dito sa tiyak na kapahamakan. Kung ako ang tatanungin nyo kung anong agimat ang gusto kong magkaroon, parehas. Kasi syempre isa mapipigil niyang pumutok yung barel, pero syempre hindi naman sa lahat ng pagkakataon magagamit mo yung kamay mo, tatapatan mo yung mga baril para hindi pumutok, di ba? Minsan halimbawa na paano kung 5 yung kalaban mo, puro may baril sila, dalawa lang yung kamay mo, so dalawa lang yung pwede mong tapatan, yung 3 puputok. Kung meron ka rin nung kay Commander Sator na agimat, maputokan ka man, hindi ka tatablan. So para sa akin, mainam na meron ka nung dalawang klase ng agimat na to. So kayo mga ka-horror, ano sa tingin nyo? Alin sa dalawa ang mas okay sa inyo? Yung kay Tresmundo ba na gumagamit ng banal na salita? O yung agimat ni Commander Sator na hindi ka tatabla ng bala? Kayo na po ang bahalang umusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror. At samahan nyo akong muli sa mga susunod na video ko ng agimat testing. Paalam!